Ang tinutukoy dito ay ang pagwawakas ng mundo. Ang misinterpretation na ito ay nagbukas ng pinto upang makapasok ang takot at pag-aalala sa ating pananampalataya. At dahil sa takot na ito, lagi tuloy ini-interpret ng mga Kristiyano ang bawat giyera, lindol, taggutom at bagyo bilang mga senyales na nalalapit na ang katapusan. Ito ay kahit pa sinasabi sa atin ng kasaysayan na tipikal ang mga giyera at taggutom, habang ang mga lindol at bagyo naman ay normal na cycle ng kalikasan. Nakalungkot lang mga ka-LE dahil kumalat na sa buong mundo ang takot na mawawasak ang ating daigdig. Kung ipinakilala lang sana sa atin si Jesus sa ganitong paraan, wala sana kumakalat na apocalyptic fervor at end-of-time anxiety ngayon. Kung iintindihin natin ng maigi ang verse na ito mga ka-LE, gusto lang sabihin sa atin ni Jesus na makakasama pa rin natin siya kahit magwakas na ang Age of Pisces. Ito ay dahil kapiling pa rin natin ang araw at patuloy itong magbibigay ng liwanag at init sa ating mundo hanggang sa Age of Aquarius at sa mga darating pang panahon. Ngayon mga ka-LE, nakita natin na kahit papano, nagawang pahapyawan ng Bible ang apat na magkakaibang astrological age. Ang Age of Taurus, ang Age of Aries, ang Age of Pisces, at ang age na aantay natin, ang Age of Aquarius. Sinasabi sa atin ng kasaysayan na sumasabay ang pagbabago ng ating lipunan, kultura, tradisyon, at relihiyon sa pagbabago ng panahon. Anong pagbabago kaya ang pagdaraanan ng ating pananampalataya pagdating ng bagong panahon?